Okay po, so magandang gabi sa ating lahat. At panibagong topic po, subject po tayo. Natapos natin last week yung regarding issues. Dito naman ay about harmony, dispensational harmony. Actually, ito po ay review lang din sa iba. Sa iba naman ay first time. Sa iba ay first time. So, ayun yung maganda. At least mai-guide natin yung mga baguhan dito po sa ating pag-aaral. So, pag-usapan natin more on sa dispensation. Yan, in line with rightly divided. Yan, dispensational harmony. So, ulitin ko po, magandang gabi, Luzon, Visayas, and Mindanao, and even outside Philippines. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan po, tuloy po natin na pag-uusapan ang rightly dividing kasi yun po yung pinaka goal ng ating Bible School na lahat ng mga mag-aaral ay ma-master ang rightly dividing the word of truth. Study the Bible, rightly divided. Yan. So, mayroon tayong guide sa ating pag-aaral po. Ito pong chart na na-divide into tatlong time. The time past, time but now, and time ages to come. And we are under the but now program. Okay, we are under the but now program. At ang apostle natin ay si Apostle Paul. Sa kanya inirevealed ang dispensation of grace na ito po ay secret before the world began. Secret before the world. Kaya maganda na ito ay matutunan natin dahil karamihan po ay naipag-mix kung ano ang instruction under the grace and instruction under the time past o under the prophetic program. So ito po ay naipaghalo. So ang goal po natin dito sa ating pag-aaral ay kung maaari ay hindi maihahalo kung ano man ang mystery, truth ay hindi maihahalo doon sa prophecy truth, patungkol sa propesya or tinatawag na earthly program. Okay, earthly program dapat hindi maihalo doon sa heavenly program. At katulad po ng binanggit natin, we are under a heavenly program na kay Apostle Paul inirevealed ang mga instruction patungkol po sa langit. At yung gospel na dapat i-share, dapat mai-introduce ay ang gospel of the grace of God. Hindi po yung kingdom gospel. Kaya isa po sa mga pag-uusapan natin, i-focus lang natin yung ating attention doon sa dispensational study. Yan, dispensational study, rightly divided. So, in this study, we want to define dispensationalism, trace the word in the Bible, and see the need for dispensationalism, hear what other men of God have had to say about the importance of this truth. So, yung word na dispensation, ito po ay biblical. Matatagpuan po natin sa Bible ang dispensation. Sa King James Version. Sa ibang mga version ay hindi po dispensation ang ginamit. Ang ginamit po ay administration, economy, or stewardship, fellowship. So, yun po yung ginagamit ng iba. Sa King James po ay mababasa natin yung word na
dispensation. Kaya yung iba na hindi gumagamit ng King James ay hindi sila familiar. Pag sinasabing dispensation, dispensationalism, ay wala po silang idea po. Okay, wala po silang tinatawag na idea kung ano yung dispensation. Kasi nga ang Bible na ginamit nila ay hindi King James. Mayroong iba na pag nagtuturo ka ng dispensationalism, dispensational study, ay hindi nila recognize dahil nga parang bago sa kanilang pandinig ang salitang dispensation. Actually, ang dispensation ay hindi po bago. Ito po ay mababasa natin mismo sa King James. Ayan, sa King James Version. Dispensationalism has been called a modern fad by some preachers. So, ganun lang po yung kanilang pagkakaalam. Ang dispensationalism ay a modern fad by some preachers. And some Christians have become prejudiced and have closed their minds without investigating the truth for themselves. So, maraming iba po na close-minded. Kung pag-uusapan natin ang salitang dispensation, may mga Christian na hindi po naniniwala or close-minded sila without investigating the truth. So, dapat, imbestiga mo na, aralin mo na, bago sila mag-conclude. Pero mostly, sila po ay nag-conclude agad. Kaya ang daming mga tinatawag Christian na walang idea or ignorant po sila, ignorance po sa salitang dispensation. And then yung iba nag-come up with a conclusion na lang na iba yan. Sasabihin nilang ganun po. Dispensationalism is not a fad. So hindi po yan fad but a fact of Scripture. This is seen first of all by the reality that the Bible itself uses this word a number of times. Sa Bible po talagang makikita natin at ito po sa ating pag-explore ng ating pag-aaral, doon po natin mas maunawaan ang dispensational na pag-aaral. Okay? Ito po ay ulitin ko, ang salitang dispensation ay mababasa sa Bible. So, ang word na dispensation kasi ito ay English word. Okay, English word. Ito ay matatagpuan din sa 1 Corinthians 9:17, Ephesians 1:10, chapter 3 ng Ephesians verse 2, Colossians 1:25. So, doon po matatagpuan natin itong word na dispensation. Ito naman, sa original word, ang tawag ay oikonomia. Oikonomia po ito sa original word. Ang oikonomia, ito po ay compound word. Okay? Made up of two parts. Oikos, ang ibig sabihin, house. And nomos, law. So, pag sinabing oikos, oikonomos, yan, house rule or household management. Management. Thus, the word means literally the law of a household. So, pag sinasabing dispensation sa original word ay oikonomos, na ito po ay compound word, na ang ibig sabihin, the law of a household, or the economic principles by which a home is governed. It will be easily seen that our word economy is a transliteration of this word oikonomia. Diba? The word economy, kaya yung word na economy ay dispensation din. Kaya nga sa ibang version ginagamit economy, stewardship, administration. So doon po, doon galing po iyan sa word na oikonomia. Okay? Oikonomia.
Oikonomiya, economy, yan po ay parehas lang sa word na dispensation. Okay? Si Webster, dinefine din niya yung economy as the management. So, ayon kay Webster, ang salitang economy, dispensation, or law of the household, na-define ito ni Webster na management. Management, regulation, and governments of a household. So yun po ayon kay Webster. So mas lalong paunawa o pinapaliwanag ng mas madaling unawain yung word na economy. Pag sinasabing management, ayan, mas naunawaan ng karamihan. Regulation, ganun din. At governments of a household, ganun din. Pero pag sabihing dispensation, hindi nila accept yung word. Kaya katulad ng binanggit natin kanina, halos maraming mga Christian ay hindi accepted yung word na dispensation, pero pag sabihin mong management, ay tanggap naman nila. Pag sabihin mong regulation, ganun din. Pag sabihin mong governments of the household, tatanggapin din nila. Pero pag sabihin mong dispensation, bakit kaya ayaw? Dahil bago sa kanilang pandinig. Bago po sa kanilang pandinig, at lalo na ang kanilang Bible na ginagamit ay hindi King James, ay talagang yung parang strength sa kanila, bago sa kanila yung salitang dispensation. Pero pag banggitin mo economy, stewardship, fellowship, regulation, government, management, ayan po, alam na po nila yon. So the managements of the pecuniary concerns of a household, as it is not a good economy. It is necessary to observe the same root word sa Greek, translated by other English words as a noun. It is translated steward. So yung dispensation, yung word na dispensation na sa original word ay oikonomos. So same root word lang sa Greek yung sinasabing steward. As a noun, it is translated steward. Kaya yung word na dispensation, pwede rin na gamitin yung steward. Management, economy. Ayan po sa Luke 12:42, Luke chapter 16 verse 1, and verse 3, and then verse 8, and then 1 Corinthians 4:1. So makikita natin yung word na steward. Stewards of the mysteries, steward. So the word steward, galing lang din siya sa root word ng oikonomos, oikos. Titus 1:7, and then 1 Peter 4, number 10. Then, ito ay ginagamit din yung word na chamberlain. So, chamberlain, stewards, governor, government, economy. Ayan. In Romans 16:23, a governor. In Galatians 4, number 2. So, ang dami. Yung word na dispensation ay na-define din sa iba't ibang word, pero sa Greek ay isang ibig sabihin lang. Isang word lang. At sa English, maraming word, pero isa lang ang ibig sabihin. Ayan. So, yun po ay dispensation lang din. Yan. Another form of the noun is translated stewardship in Luke 16:2, and then 3, and then 4.
Ano naman sa Revised Version shows that the word dispensation should be read in two other passages, Ephesians 3:9. Yung sa Ephesians 3:9, the word fellowship ay dispensation pa rin. Diba sa Ephesians 3:9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery. Pagpupunta ka sa original word, dispensation lang din. Kasi doon po ginamit yung oikonomos pa rin. Oikos. So, Ephesians 3:9, ginagamit fellowship, pero ito din po ay dispensation. And then, in 1 Timothy 1:4, ginamit din po yung edifying. So, that's the root word occurs some 20 times in the New Testament. So, ganun po. Kaya kung bakit napakahalaga ang doctrine ng dispensation. Hindi lang po ito dispensation na katulad ng pagkakaalam ng iba. Ang salitang dispensation, ito po ay talagang doktrina po. Napakahalaga na gamitin when it comes of introducing the scripture. Okay? When it comes of introducing the scripture, it must be dispensational right division. Dapat dispensational right division. Maraming klaseng dispensation. Kaya nga sa atin, dispensational rightly divided. Tayo ay nagtuturo ng dispensation rightly divided. Yung iba, dispensation, may maraming klaseng dispensation. Mayroon Acts 2 na dispensation. Okay, mayroong Acts 2 na dispensation. Mayroon ding Acts 28 na dispensation. Okay po, yung materials natin ang mid-Acts. Okay, mid-Acts dispensationalist. Sa mid-Acts po tayo, yung halos mga materials po na ginagamit natin ay under mid-Acts dispensationalist. Hindi po tayo under ng Acts 2. Hindi po tayo under ng Acts 28 kay Bollinger. Hindi po. So, yun po ay mga dispensationalist din sila. Pero, hindi tayo doon sa Acts 2 at sa Acts 28. So, sa mid-Acts po tayo. Sa mid-Acts po yung ginagamit natin. So, hindi tayo doon sa kay Bollinger, Acts 28. Yan. But why is this word so important as a principle in biblical interpretation? So the answer will become evident as we begin to examine the epistles of Paul. By reading all of the above passages, it will be seen that the word, when used in the gospel records, refers primarily to the pecuniary or material concern of a literal household. But when used by Paul, it is concerned with God's management of His spiritual household. Kaya pala, ginagamit yon na word, the household or the management. Ayan. Dahil dito po under the dispensation of the grace of God. Okay, ito po ay isang management, a household management through Apostle Paul. Siya po ang revelator. Sa kanya po inirevealed ang new program. Ang new program, the dispensation of the grace of God. God has had His household of faith from the beginning of time, but the important thing for us to grasp at this point is that God has changed His rules. Diba? God changed His rules or laws for managing His household on numerous occasions. Diba dito po sa church natin, hindi po pare-parehas ang kanyang management.
Hindi po pare-parehas ang management ng Panginoon under the time past. At ganun din under Sabbath Now program. God has changed His rules or laws for managing His household on numerous occasions. A brief glance at the chart will help to make this plain. For example, it will be seen that the law of Moses was added in about 1500 BC, or at least to 2500 years after man had been placed on earth. Okay? Romans 5:13 and 14 point out this fact very plainly. There was no law from Adam to Moses. Yes, from Adam to Moses, wala yung law of Moses na binanggit. So, yung law of Moses po yung tinutukoy dito. And Galatians 3:17 indicates the law was added 430 years after God made an unconditional promise to Abraham, and therefore the law which came later could not annul the earlier promise. Alright, so the law was added lang po 430 years after. So after na po ito sa slavery, nung sila po ay pinalaya. So 400 dito po, 400 doon sa Egypt, and then nung 30 years the law added, kaya 430 years. 30 years, ito po yung nasa wilderness, na sila po yung naglalakbay papuntang promised land. So, hindi pa sila nakarating doon sa promised land dahil 30 years po ito. So, mayroong, nung yung 30 years silang naglalakbay, after that, mayroon na silang batas. Kasi after 430 years, 40 years po silang nag-travel, from Egypt to Canaan. So, nung 30 years, dagdag yung law. Okay, the law was added 430 years after God made an unconditional promise to Abraham, and therefore the law, which came later, could not annul the earlier promise. What makes dispensational truth so very important to us under God's present order will also clearly be seen from the chart. Okay, so yung sa chart natin. Kaya mahalaga yung sa pag ituro natin yung dispensation ay kailangan natin yung chart. Ayun, hindi talaga mawawala ang chart pag dispensation ang ating ituro. Paul calls the present order the dispensation of the mystery or the dispensation of grace in Ephesians chapter 3, verse 9, Colossians 1:25. Anong sinasabi doon? Anong tawag sa present order? The dispensation of the mystery. Ang good news po, we are under that dispensation. We are under the dispensation of the mystery. Yan. So ito ba ay hanggang ngayon mystery? Siyempre hindi. Dahil inirevealed na po ito kay Apostle Paul. Pero sa ibang mga organization, denomination, ay since na hindi nila pinaniniwalaan ang dispensation, ay hindi po nila ma-recognize na mayroong new program ang Panginoon na inirevealed kay Apostle Paul. He calls it this because God's household and the laws governing His house for today were kept by God as a mystery secret from all past ages and generation. So, yun po yung tawag doon, the dispensation of the mystery, dahil nga it was hidden, it was kept secret from all past ages and generations. Ito po yung the dispensation of God or the dispensation of the mystery. Okay? So this truth was first made known to Paul. Ito pong mystery
program ay inirebeld ng Panginoon first kay Apostle Paul, made known to Paul. So while all of the Bible is the inspired, infallible Word of God, and all is very necessary for us to know, only that which we find in Paul's writings, specifically for the church of this dispensation, which is called the body of Christ. Anong tawag daw sa dispensation of grace, dispensation of the mystery? The body of Christ. It may appear to some that God would not have confused things by so placing through the Bible His instructions for a number of different dispensations. We may not be able to explain why God has done everything as He has, but we do know that God foresaw this danger and had Paul write down a very important principle for us. Ito po, 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing means simply to observe distinctions like those we have been noting. So yun po yung yung ginawa natin, yung ipinag-aralan natin last week, or yung last subject natin, observing the differences, observing the distinctions. Ayan. So yun po yung rightly dividing, observing the distinction, the distinction under the time past, the but now, and ages to come. Kaya napakahalaga na aralin ang Bible rightly divided. Dapat alamin ano yung mga distinction. Ito ba ay distinct from the prophecy and the mystery, or the ministry of the 12 apostle and Apostle Paul? Ito ba ay under the law or grace? So dito po ay kailangan natin ang right division. Kaya nga sa dispensational right division na pag-aaral ay napakahalaga po. Napakahalaga po na maunawaan ang mga bagay na ito para hindi po maiwasan po natin na mag-mix yung teaching. It might help us to observe that the principles of dispensationalism are common to much of our everyday life. The political economy of our government changed. Yes. Ganun din, diba? Sa ating political economy, our government changed from time to time. Kung sino yung nasa administration, kung siya yung nakaupo sa administration ngayon, yung old administration ay may ganun po, ay may changes. Often a new administration brings in sweeping change in government. This land was once ruled as an English colony, then it became independent and has been under the control of both major political parties. Some things which were lawful under the Hoover administration. Ito po yung illustration po dito po sa handout po natin. Administration were illegal under that of Roosevelt. And then business houses are departmentalized. No sales manager would think of telling his sales force to carry out a directive from the presidents of the company which was addressed to the bookkeeping department. And then members of a household may share their letters with one another, but if a letter contains a promise or a bill, so the reader is careful to observe whether or not the letter is addressed to him.
So, kilala nyo si Miles Coverdale? Miles Coverdale, English Bible scholar who died in 1569 and who possesses the distinctions of being the first one to translate the entire Bible into English, saw the necessity of applying this principle. When studying the Bible, he wrote a most perceptive prescription for sincere Bible students. Ano kaya ang sinulat niya? It shall greatly help ye to understand Scripture if thou mark not only what is spoken. Okay, ito po. Spoken or written. But of whom and to whom, with what words. So, kailan ito? Nung ano pa, nung sa time pa ni Miles Coverdale. So, mayroon na po ito na basic question ng exegesis. Yan, of whom to whom. With what words and what time, where to what intent. With what circumstances, considering what goeth before and what followeth after. So, noon pa, ay mayroon na. During the time of Miles Coverdale, ay mayroon na pong, mayroon na siyang inintroduce na guide. So, mas madali na maunawaan natin kung ganun ang gagawin natin, investigation. Okay, investigation. Investigate yung verse. Sino bang nagsulat? Para kanino ang sulat? O yan, di ba? Ano yung mga sinulat? Kailan ba yon? Saan? Anong purpose? So, mayroon na pong yung guide. Yan, noon pa. Pero ito po ay hindi kumbaga nakita or hindi na-acknowledge ng karamihan. Yan. So, ito po yung maganda po na gamitin to investigate the scripture. Ayon kay Miles Coverdale. It would be hard to improve on this 400-year-old advice. Di ba? Suppose you should ask, does God have any instruction for us on the kind of food He wants us to eat? Or you scan through your Bible and come up with the following verses in Genesis 1:29. Tells you, God gave every herb and the fruits of every tree for man's food. Kung using doon sa verse na yung sinabi ni Miles Coverdale, dito pa lang maano na natin, kailan isinulat? Yes, sinulat sa Genesis. Sino ang sinulatan? Sino ang pinagsabihan? Para kanino yung instruction? Yung tungkol sa food. Di ba? God gave every herb and fruit of every tree for man's food. Ayan. And Genesis 9:3 naman, every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. Pagdating naman sa Genesis 9, nagbago. Okay, kung titignan natin, syempre may ibang instruction na yon. Kaya dito sa sa chart natin, so yung sa Genesis 1 kay Adan, sa Genesis 9 kay Noah. So magkaiba, iba yung binigyan ng instruction. Kaya napakahalaga na aralin and then using doon sa investigative na klase na pag-aaral ng scripture ayon kay Miles Coverdale. Sa Genesis 9:3 says, every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. Pwede bang may mag-contradict ito sa Genesis 1, yung Genesis 9? Yes, mag-contradict kung hindi aralin ang Bible
dispensational rightly divided. Ayan. Pwedeng very confusing pag hindi po aralin ang Bible rightly divided. But then you come to the Leviticus. Punta naman tayo sa Leviticus 11 and discover some animals are unclean and are strictly forbidden, and that certain test must be applied to animals, fish, and birds to determine whether they are clean or not. Yes, sa Leviticus, mayroong clean animals, mayroong unclean. Pwede bang mag-contradict sa Genesis 1, sa Genesis 9, itong Leviticus? Yes, without right division, ito po ay confusing. Okay? Very confusing. Kung hindi po aralin na sa ganun pong pag-aaral. Ayan. Then, kung pupunta naman tayo sa 1 Timothy 4:4-5, and here, Paul saying, for every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. O, diba? Parang yan, lahat ba mababasa sa Bible? Yes, mababasa sa Bible. So, alin ba dyan ang para sa atin? Ayan. So, madali na lang. So, yung sinabi ni Apostle Paul, yun yung para sa atin. Bakit? Siya po ang ating apostol. Yung nabanggit natin kanina, nasa Bible ba? Yes, nasa Genesis nga eh. Genesis 1, Genesis 9, Leviticus 3, at dito naman sa 1 Timothy. So, lahat dyan sa Bible, ang kagandahan sa rightly dividing na pag-aaral ay i-guide tayo kung saan ba tayo na programa. Ituturo sa atin kung saan ba tayong programa. So, hindi po pwede na magpipick up lang tayo kung saan-saan sa Bible at kung magustuhan natin yung verse, ay i-personalize natin yung verse kahit mababasa doon sa Genesis, mababasa sa Deuteronomy, at iba pang mga books. Dahil gusto mo yung words. Wala namang yun problema kung gusto mo. Ang maging problema kung ituro mo yung gusto mo sa iba na ito yung kailangan dahil gusto mo. O, di ba? Nadamay pa yung iba. So, dito po ay talagang tuturuan tayo na magkaroon ng stand. Alin at saan. Na aling programa tayo. Okay? Ulitin ko po, hindi po tayo under sa time past program. We are under the but now program. Now, which of these instructions, eto nga would you follow? Alin doon? Sa mga nabanggit natin na mga instruction na gusto mong sundin. It is evident that you could not at one and at the same time eat only vegetables, eat all kinds of animal meat without discrimination, and eat only the meat of clean animals. Yan po yung dun mga instruction. So these commands would appear to be contradictory. Ayan, kaya kung wala yung right division, dispensational right division, naku po, ang sakit sa ulo, kung papaano, anong decision. Kaya ito yung good news para sa atin. Dahil sa dispensational right division, ay naunawaan po natin. Okay? These commands would appear to be contradictory, and apart from a dispensational divisions of the Bible, we would just have to explain
away everything except that which we took a fancy to follow. But when we understand the first command was to man in Eden, yun po yung sa Genesis 1 kanina. Kung maunawaan natin na ito ay command doon sa Eden before sin entered the world. Bago pa po yung kasalanan, and then yung next sa Genesis 9, the second command was to Noah after the flood. Di talagang magkakaiba. Kasi yung isang command kay Noah after the flood, when climatic conditions were changed and man was spread abroad. And then yung third command under the law of Moses to the people of Israel, and that the fourth was written by Paul to Christian for today. All difficulty disappears. Diba? Yung difficulty ay wala na. So doon yun yung matutulungan po tayo sa dispensational right division na pag-aaral. Familiar kayo kay Dr. C.I. Scofield doon sa kaniyang sinabi, dispensational fact is his footnote on page 1252 of his original edition reference Bible. Ano bang sabi niya doon? In his writings alone, we find the doctrine, position, work, and destiny of the church. So, ayon kay Scofield. If we know this, it is not difficult to decide which of the above commands on food should apply to ourselves. So, ganun lang talaga. Hindi tayo mahihirapan kung alam natin kung sa aling programa tayo. Anong instruction para sa atin? 'Di ba mas maging madali na lang. Ayan. Since it is always reassuring to have our own convictions confirmed by other men of God, we want to conclude this study by quoting from a few outstanding teachers of the Word. We have already mentioned Miles Coverdale, C.I. Scofield, and sino pa? Si Dr. Lewis Sperry Chafer in major Bible themes. It is probable that the recognitions of the dispensation sheds more light on the whole message of the Scriptures than any other aspect of Bible study. Often, the first clear understanding of the dispensations and God's revealed purposes in them results in the beginning of useful Bible knowledge and in the fostering of a personal interest in the Bible itself. Man's relation to God is not the same in every age. Page 96 doon sa sulat ni Chafer. So, tama. Yung mga pinakaunang mga writer, theologians, mga writers ay nakita din po nila na man's relation to God is not the same in every age. Hindi po pare-parehas. So yung mga unang writer, mga nagsulat ng mga books ay nakita din nila na hindi po pare-parehas. Okay? Ang dealings ng Panginoon sa bawat panahon. Magkaano po? Pag talagang basahin ang Bible, kaya nga itong mga naunang mga Bible scholar, siyempre binasa nila ng Bible, obvious naman na hindi talaga pare-parehas ang dealings ng ating Panginoon. So kung nakita nila, makikita din natin bakit. Yung Bible na ginamit nila noon, yun lang din naman ang Bible ngayon, wala namang nabago.
So, obvious talaga na may mga changes or pagbabago or yung dealings ng Panginoon hindi pare-parehas. Ayan. Kilala nyo si Dr. C. Gaebelein sa isang The Gospel of Matthew. Says, ito ayon kay Gaebelein, it is safe to say that a person, no matter how learned or devoted, who does not hold the clearly revealed dispensational truths concerning the Jews, the Gentiles, and the Church of God, will fail to understand Matthew. Ito naman yung sinabi ni So, ulitin ko po, may mga mga naka-discover regarding po doon sa status ng mga Jews, Gentiles, and then the church. Sino pa? Okay, si Haldeman, Dr. I.M. Haldeman, sa kanyang book, How to Study the Bible. So, ito po yung sa kanyang book, page 19, and then page 51, ito po. Ang sabi ni Haldeman, to confound these dispensations, to take the principle of action. Ulitin ko po yung sabi ni Haldeman, to confound these dispensations, to take the principle of action. To ignore the classes of persons, and the peculiar aim of each dispensation is to produce confusion. Ang tindi, no? To ignore. To ignore. So, magkakaresulta ng confusion and contradiction, and lay the foundation for that disharmony which reigns all too manifestly today among Christian expositors. Ayan. Dispensational classification can alone save truth from contradicting itself, ayon kay Haldeman. Ayan. So to sum up our study, we have seen dispensationalism is a fact of Scripture. Okay? Fact of Scripture, hindi po fad. A dispensation is the divine ordering of man's conduct and responsibility. Ano daw? A dispensation is a divine ordering of man's conduct and responsibilities. During the ages past, as our chart indicates, God has on numerous occasions changed His spiritual economy. Yes. Very obvious po na may mga tinatawag changes His spiritual economy. So, ang goal natin is to study the Bible, rightly divided, at makikita natin yung mga changes, yung dealings ng Panginoon sa panahon noon, under the time past, but now, and ages to come, ay hindi po parehas ang kanyang dealings. This same principle of dispensation change is seen about us in all walks of life, and therefore, the idea itself is very common and basic. It is not too strange, therefore, to find the principle and work in the spiritual realm. This principle is especially important for Christians today. Sa ngayon ang issue na dito is ngayon.
This principle is especially important to Christians today because the present dispensation was hitherto kept as a strict secret and was revealed only through Paul, the apostle to the Gentiles. Many great teachers of the Bible have emphasized the importance of applying this principle in the study of the Word of God. Diba, napakahalaga. Napakahalaga po, maunawaan natin ang dispensation of grace. Yung inirebeld ng Panginoon kay Apostle Paul. Pag yun ay maunawaan natin, naku po, lahat magkakasama na. Kung ma-recognize lang nila na si Apostle Paul ang apostle, na sa kanya inirebeld ang heavenly program, lahat ng believers magkakasama. Wala pong magdidiskusyon. Wala pong mag-debate. Wala. Bakit? Si Pablo namang apostle, kung lahat naniniwala si Pablo yung apostol, hindi na walang arguments noon. No more arguments. At kung nirecognize ng lahat na si Pablo ang sa kanya inirebelled ang dispensation of grace, walang arguments. Hindi mo pwedeng i-argue dahil parehas kayo ng paniniwala. Bakit ngayon maraming mga arguments, maraming presentation, maraming mga kung ano-ano, dahil nga hindi parehas yung paniniwala. Pero napakalinaw, very clear sa Bible ng apostol natin, okay, ay si Apostle Paul. Ito po yung quiz. Mayroon po kayong quiz. Dito sa part na ito, expected po na may mga quiz kayo. Submit nyo next week. Question number 1. What is the most evident proof that the subject of the dispensations is not a fad, but a fact of Scripture? Question number 2. What is the meaning of the Bible word that is translated dispensation? Question number 3. In what other ways is this word rendered in our English Bible? Number 4 question. What fact makes the dispensational principles so important for us today? Number 5 question. Study the chart and state what other dispensations are indicated besides that of law and the mystery. Question number 6. In light of 1 Timothy 4, 1-5, why do you suppose some Christian sects forbid the eating of pork? Question number 7. Read Leviticus 11 and state what constituted a clean animal under the law. Question number 8. What part of Miles Coverdale's statement is especially fitted to dispensational principles? Question number 9. According to 2 Timothy 2:15, what will characterize the workman who fails to rightly divide the word of truth? Question number 10. Can you think of any reason why some churchmen would oppose dispensational teaching? Question number 11. Would we not be better off if we eliminated from our Bibles everything except that which is addressed to the body of Christ today? In other words, what good to us are those parts which refer to God's dealings
with the Jews and others in past ages. Question number 12. Can you think of some other illustrations from everyday life which show how we apply dispensational principles in our secular life? So, yun po yung mga questions. 12 questions under po doon sa first part ng ating pag-aaral po. And then, move tayo sa second part. Okay, in every part po, sa last part, mayroong quiz. Ayan, sasagutan niyo po yung mga quiz na yan. Next week pa naman i-submit. So, at least mayroon kayong pag-aaralan. Then, next part ng ating pag-aaral, the extent of dispensationalism. In our first study, we learned the meaning of the dispensations and saw something of the need for recognizing dispensational truth in Bible study. We quoted from a number of Bible scholars. So, na-mention na po natin sila Miles Coverdale, Scofield, Schaeffer, sila Gebelin, Haldeman. We quoted from number of those people who confirm our assertion that the Bible becomes confusing and contradictory to those who do not apply the dispensational principle. So mayroong confusion na mangyayari, maranasan ng isang preacher or teacher without using a dispensational rightly divided study. So kung hindi po ito gamitin, aralin ang method ng right division, dispensational study, ay magkakaroon po ng confusion ayon doon sa mga Bible scholars na ating na-mention. Dahil sila mismo nakita nila ang effect at yes, tama sila. Dahil hanggang ngayon, ang laki ng ang epekto. Kung hindi aralin ang Bible dispensational rightly divided, ang laki ng epekto. Hindi magkakasundo, isang Bible lang ginagamit, hindi magkakasundo. Pero kung aralin rightly divided, lahat po'y magkakasundo. Okay? Yung hindi mahaluan. Yung hindi mahaluan. Dapat remain na pure teaching. Pure grace teaching ang mananatili dapat, hindi mahaluan. Ayan. So, yung mga Bible scholar na na-mention natin ay na-predict or nakita nila hindi yung kung anong maging resulta in the future. Ayan. At tama. Of course, all Christians recognize the dispensation to some extent. However, the Funk and Wagnall Standard Dictionary, so kung mayroon kayong dictionary dyan, ito po, si Wagnall Standard Dictionary, ang definition of the term states more truth on this subject than many theologians do. One of the several system or bodies of law in which at different periods God has revealed His mind and will to man, or the continued state of things resulting from the operation of one of these systems as the Mosaic dispensation. So the period during which a particular revelation of God's mind and will has been directly operative on mankind as during the Christian dispensation. We may safely say that practically all Christians recognize the two dispensations mentioned in the dictionary. Mayroong yung
ayon sa dictionary, okay, may mga Christian na nirecognize nila na dalawang dispensation lang daw sa Bible. So ayon ito sa dictionary na ang una, Mosaic and the Christian, or the Old and the New Testament, or the Law and Grace. So yun lang po yung mostly mga ibang believers na mayroon lang daw dalawang dispensation, Old and New Testament lang daw, or the Law and Grace. To go no further than these two dispensations, however, leaves much of the Bible unaccounted for. So pag ganito po ang ating paniniwala, medyo hindi lang talagang mahihirapan tayo. Mahihirapan tayo pag ganun po yung paniwalaan natin na dalawang dispensation ayon po sa ibang paniniwala. Since the Mosaic dispensation began about 1500 BC, we have about 2500 years of revealed history before that time to account for. And since there will be a millennial kingdom following the Christian dispensation, we have another 1000 years to take into account. So recognizing but two dispensation results in a very inadequate and faulty system of interpretation. Kasi nga mayroon pang 1,000 years na paghahari ang ating Panginoon dito. So, pag dalawang dispensation, talagang hindi siya matibay. Okay, hindi siya matibay at hindi siya madipinsahan. Okay, hindi po madipinsahan kung dalawang dispensation ang paniniwalaan, katulad ng pinaniniwalaan ng iba hanggang ngayon. Old and New Testament lang daw ang dispensation or the Law and Grace. The general run of dispensationalists recognize 7 dispensation. So marami pong mga yung naniniwala ng 7, at isa na doon si Scofield. Ayan, the view is fully developed in the Scofield Reference Bible. So si Scofield, siya po ay dispensationalist, pero Acts 2 at 7 dispensation siya. Ayan, ito si Scofield. It will be seen that these 7 dispensations appear on our chart hanggang sa hanggang sa Millennial Kingdom lang yung presentation ni Scofield, at marami pa na mga, basta Acts 2 ay 7 dispensation. They are usually identified as innocence, Edenic, conscience, human government, authority, promise, law, grace, or mystery, and kingdom. However, it will be seen there are number of defects in this commonly accepted system. In the first place, the impression is left that conscience operated only from the fall of man to the flood, and that human government lasted only from the flood to the call of Abraham, or that promise lasted only from the call of Abraham to Moses. Our chart is designed such way as to show how these dispensational features continue throughout other dispensations. Conscience, human government, and promise especially characterize the periods in which they are shown on the chart, but are not exclusive to these periods, just as grace especially characterize this present period, although the principle of grace has been in operation in all dispensations since the fall. So, ang salitang grace ay mayroon. In every dispensation, may grace.
Okay, there is grace in every dispensation, but not the dispensation of grace. So we are under the dispensation of grace. But in every dispensation ay mayroong grace. And then yung the word innocence, okay, sa dispensational study, let us briefly study the special characteristics of each of the dispensations and see to what extent, if any, principles carry over into the following dispensations. So the first dispensation is called innocence because man as yet had not sinned. It is sometimes called the Edenic dispensation because man was still in Eden. Since man had done no evil, his conscience had not yet emerged, at least in its complete manifestation. His actions could only be approved since we think of conscience mainly as that which condemns wrong acts. We can say that conscience was born when man committed sin. So yung conscience ay nangyari lang na mayroong conscience when man committed sin. But before that, ito po ay tinawag na innocence before the fall of man. So ito po yung status ng tao before nagkasala. So ang tawag po ay innocence. Yung pangalawa, after nung sila'y nagkasala, after the fall of man, ang tawag ay conscience. So the second dispensation following man's fall, we therefore call conscience. It is evident that principle of innocence does not carry over into the following periods. While we may speak of an infant as innocent, or of a man not guilty of a specific crime as innocent, so the fact is the whole race sinned in Adam. This makes us all, regardless of our age, guilty of the race sin. For this reason, Christ's death is just as necessary for the salvation of infants as for hardened criminals. But while conscience especially characterized the periods until the flood, our chart shows that principle of conscience remains active and runs throughout the remaining dispensations. Man's responsibility in these subsequent periods is modified by the further revelation of God's Word. So, man's responsibility. So, in every dispensation, mayroong tinatawag responsibility. Here, man's responsibility in these subsequent periods is modified by further revelation of God's Word. It is interesting to note that the word conscience does not appear once in the 39 books of the Old Testament. Conscience is a Greek word. Of course, the Old Testament was written in Hebrew. So the idea, however, is expressed in the Old Testament by such an expression as David's heart smote him in 1 Samuel 24:5. And we read more about conscience in Paul's writings than any other place in the New Testament. Out of the 32 times in it occurs, Paul uses it 29 times. So regarding the word conscience. Thus we see that conscience is still a very important principle in this dispensation of grace. Then human government. The dispensation following the flood is called human government because God here first committed into man's hand the power of capital punishment. So sa time naman ito, human government, before ang Panginoon yung nag-ano ng punishment, but
here sa human government ay yung binigyan niyang authority yung tao. Ayan, binigyan niyang authority yung tao during dito po sa human government. This authority is the basis of human government. Unless organized society has the power to limit the individual's freedom and punish him for wrongdoing, anarchy is the only alternative. Before this time, God did not permit man to put a murderer to death. So noon, wala po. Before itong human government, hindi pwede na yung murderer ay patayin din. Kaya yung si Cain, kung maalala yung si Cain, hindi pwedeng patayin. Walang ganun. Pero under the human government, mayroon na pong authority. Ibinigyan ng Panginoon ang tao authority. Now, God commands that the shedder of blood be put to death. Sa sa Genesis 9. Pero during sa time ni nung pinatay ni Cain si Abel, wala. Hindi pwede. Dito lang po sa time na ito, after the flood. Yan, now God commands that the shedder of blood be put to death. In Genesis 9:6, this basis authority of human government has never been rescinded in Scripture, and so on our chart we can trace that line from dispensation of human government across the top all the way to the second advent of Christ, who of course will bring perfection to human government during the millennial kingdom. Isaiah 9:6 and 7. Ano bang sabi doon? The government shall be upon his shoulder of the increase of his government and peace. There shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with justice from henceforth, even forever. So ito po ay mangyari sa millennium. Ayan, sa second coming. After the flood, after the flood, God also changed man's dietary laws. Diba? After the flood, apparently because of changed climatic conditions and the fact that man was to be scattered over the face of the earth, making it impossible for him to live on just fruits and vegetables. Kaya may changes. God told man, ito po after the flood, hindi na po fruits and vegetables ang kanilang kakainin. After the flood ay mayroong command ang Panginoon. Every moving thing that liveth shall be meat for you. Even as the green herb have I given you all things. In Genesis 9:3. As we saw in our first study, these principles was modified for Israel under the law, but in the present dispensation there are no restrictions whatsoever on diet as far as God is concerned. 1 Timothy 4:3-5. Under the grace, wala pong ganon tungkol sa food na pinagbabawal ng Panginoon. That time, yon pwede. Pero under our time, wala po. No restrictions. Yan. No restriction. Basta gusto mong kainin, kayang kainin, pwede. Under the law, ang dami po ng mga restriction. May mga mandatory, may prohibited, at during the time of Noah, ay pwede, wala namang na-define na pinagbabawal. During the time of Moses lang. Yan. Then, the promise, let us next look at the dispensation of promise on the chart. So, after the human race went into universal idolatry, God called out one man. So, ang reason po pala, kung bakit ang Panginoon pumili ng isang tao, dahil ang halos lahat ng human race ay
sila po ay yung sumamba ng ibang mga Diyos. Nagiging idolatry. So, dito po, ang Panginoon pumili ng isa. Pumili siya ng isa. Si Abraham. And made a promise to him which, when fulfilled, would result in universal blessing for all nations. So, ito po ay yung promise ng Panginoon kay Abraham ay magiging universal blessings po siya sa lahat ng bansa. Sa lahat ng bansa through Abram. It is most important to see that this section is in two divisions on our chart. That first, kaya mayroong tinatag na Abraham and circumcision, and then Abraham as circumcision. Ayan. Most important to see that our section in two divisions are chart. So the first concerns Abraham and uncircumcision, and it will be seen that this section turns and runs across the bottom of the chart, and arrows shows the Gentile blessing today as well as in the millennial kingdom is based upon the promise to Abraham's seed. So dito po hindi kasama dito yung church, the body of Christ. Ang pinag-usapan lang po dito na mga Israel ay magiging blessing sila sa mga Gentiles. Promise po yan, at yun po ay mangyayari sa millennium. Okay, sa millennium na po mangyayari. Pero ito pong promise ng Panginoon kay Abraham ay wala po, hindi po dito, hindi kasama dito ang church, the body of Christ. Okay? Hindi po kasama ang church, the body of Christ. Ito pong ipinangako ng Panginoon. So the name Abraham means the father of many nations. Under the covenants of circumcision, Abraham's nation, with the promise of the land of Canaan, comes into prominence in Genesis 17:1-14. So yan po yung promise ng Panginoon. Comes into prominence Genesis 17, as will be seen from the arrows in the chart. That promise had partial fulfillment in Old Testament times and was offered to Israel at Pentecostal and thereafter in Acts 3:25-26. So partial, mayroon pong in-offer the kingdom offered. Diba, from Genesis to Malachi, kingdom prophesied. Matthew, Mark, Luke, and John, Matthew to John, kingdom proclaimed. And then, first part ng Acts, kingdom offered. So, ito po yung part, kingdom offered to Israel, kailan doon sa Pentecost. Israel rejected the offer. Ang offer na reject. But in the coming millennium, the promise will be fully realized. So in the millennium, sa second coming, the establishment of the kingdom. So lahat po doon, the promise will be fully realized. The law, so the dispensation of the law began with Moses as the law giver in Exodus 19. So the law consisted of the three parts. Ano yung una? The Ten Commandments. Pangalawa, the judgments and the ordinance. Mayroon pong 613, so na-divide into 3. Okay, mayroong 613 laws na divide into 3. Ito po yung division, the Ten Commandments, the judgment, and the ordinance. This God-given law governed the moral, political, social, and religious life of Israel, of the nation Israel. When we talk about the law in the Bible, we mean the entire law of Moses. So kung pag-uusapan yan, in the Bible, the law in the Bible, we mean the entire law of Moses, not merely a part of it. Like the Ten Commandments, only the nation of Israel
had the law. Paul says the Gentiles, all other nations excluding Israel, have not the law, according to Romans 2:14. So na-emphasize doon na ang binigyan lang po ng kautusan ay ang Israel. Ang mga Gentiles na hindi po bahagi ayon sa Romans 2:14. There was a time before Moses when there was no law. In fact, there were at least 2,500 years of recorded human history when there was no law. This does not mean nations and tribes during that time made no rules for governing themselves, but that God had not, by revelation, codified a system of written laws. Paul says Christians today are not under the law, but that does not mean we are not under the man-made laws of our government. We are not under the law of Moses, but we are under a man-made laws of our government. It means we are not under the law of Moses. Hindi tayo under the law of Moses, pero sa law of our government ay pasakop tayo doon. Pero sa law of Moses, hindi po. Okay, na-describe po yan sa Romans 6:14. We're not under the law of Moses, but under grace. The dispensation of the law occupies the greater portions of the Bible, from Exodus 20 to the ends of the 4 Gospels. Diba, halos yun ang pinag-uusapan. Halos buong Biblia natin ay na-occupied po ng law of Moses. There is not a line of the Old Testament. In the book of Genesis, Abraham lived under the dispensation of promise. Then 430 years later, the law was added because of transgressions. That is to make sin a transgression of law in Galatians 3:17-19. The law was not given as a means of saving people. So yung batas, hindi po yan ibinigay para iligtas ang tao. But of convincing them they were transgressors and needed to come to God and receive the salvation which He provides. Ito ay ginagamit lang na maipakilala na sila'y nagkamali, sila'y nagkasala. And then, pag na-recognize nila yan, na doon po ay kailangan nila ang Panginoon at kailangan nilang tanggapin ang kaligtasan na ibinigay sa pamamagitan po ng kautusan, para pag na-acknowledge nila na sila'y mali, kailangan na nila ang Panginoon at yung ibinigay niya para sila'y maligtas. Does the law work his wrath? For where no law is, there is no transgressions. In Romans 4:15. That the law dispensation was temporary is seen in the fact that it was added until the seed of Christ should come. Galatians 3:19. The law did not end with the birth of Christ, for he was made of a woman, made under the law. So, wala po doon, hindi po siya nag-end doon sa kanyang birth. It was his death which completely fulfilled all the legal requirements of the law, which brought it to an end. Ayan po, doon po ang fulfillment. Completely fulfilled all the legal requirements of the law, which brought it to an end. Doon sa cross.
Christ abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances in Ephesians 2:15. He blotted out the handwritings of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross in Colossians 2:14. So yun po ang complete fulfillment, mga legal requirements. So inabolish po niya, okay, the law of commandments contained in ordinances, ayon sa Ephesians 2:15. Colossians 2:14 ay blotted out the handwriting of ordinances. Although the law ended legally with the death of Christ, this fact was not revealed immediately to the apostles. So ito pong tama na ang Panginoon ang winakasan niya, inabolish niya, ended the law. Ito ba'y naunawaan ng mga apostles? Hindi. For we find these Jewish followers of Jesus were still practicing the law of Moses in the temple or during the period of Acts. So hindi nila yan. Hindi nila alam na yung palang ginawa ni Kristo ay fulfillment doon. So since na hindi nila alam, kaya during the Acts period, first part ng Acts, sila pa rin ay nag-practice ng yung ni-required ng law of Moses. They are all zealous of the law. Diba? Acts 21:20. Although they were practicing the law, they were not trusting in the law as a means of salvation. They were preaching repentance and baptism in the name of Jesus Christ for the remission of sins in Acts chapter 2, verse 38. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So, ano po ang gospel na kanilang paniniwalaan para sila'y maligtas? The gospel of Jesus' name. The gospel of Jesus' name. Yan po ang ebanghelyo na dapat paniwalaan ng mga kingdom believers, ng mga Israelites para sila'y maligtas. It is important to understand that death of Christ not only brought the law system to an end, but the shedding of his blood instituted the new covenant or testament. Thus, the New Testament does not begin with the four Gospels, but rather with the ends of those historic accounts. Kaya New Testament ay ma-establish lang po yan sa millennium. Okay, doon lang po ma-establish at ilalagay po sa kanilang puso at isip ang mga instruction ng Panginoon at bibigyan sila ng espiritu para magawa, masunod nila ang buong instruction. Grace. How about grace? Historically, the dispensation of grace began with the separation of the Apostle Paul to the ministry for which God had called him, although doctrinally it is based upon the death and resurrection of Christ. But there was a historic period between the cross and the separation of Paul when the gospel of the kingdom was being preached to the Jews only. So we are under grace. Okay, we are under the dispensation of the grace of God. Kaya nga, supposed to be, ang tawag sa mga believers ay grace believers. Grace believers. God had promised to send Jesus back to establish the millennium. Kailan po yan? So, yan po, sa second coming. If the nation would repent. Yan po ang condition. If
the nation would repent of their murder of their Messiah. When it became evident Israel would not repent, God introduced His new, previously unrevealed dispensation of the mystery. Ganun po yung nangyari. Kung hindi sila nag-repent, kaya ang ginawa ng Panginoon, inintroduce itong new program, unrevealed dispensation of the mystery. This new dispensation would place both Jews and Gentiles on the same footing. Inoffer doon sa Acts 2, sa Pentecost, inoffer ang programa, pero nireject. Nireject nila. Kaya ang Panginoon ay inirebuild niya ang new program. So, this change of dispensation naturally presented a problem to the faithful Jewish believers in Jerusalem. For up to this point, they had been living under the law of Moses. Diba? That time. They contended that Gentiles could not be saved. Pero mo yun, inintroduce pa nila yung kanilang practice pag hindi ma-circumcise ang mga Gentiles, ayon sa law of Moses daw ay hindi sila masaved. Acts 15:1-6. They contended that Gentiles could not be saved without the first being circumcised after the manner of Moses. Diba? Yun po yung ini-introduce din po nila. Compare with 21 in Acts 21:21. So a conference was finally held at Jerusalem to settle this problem. So mayroong tinatawag na Jerusalem Council. So the Jerusalem Church placed its approval upon Paul's Gentile ministry. But there was a period of transition during the latter half of Acts, during which the spiritual program for believers became normalized. So mayroon pong tinatawag na transitional period. Then after the leaders of Israel tried to kill Paul, and thereafter Paul was taken to Rome as a prisoner, God pronounced blindness upon Israel. So ganun po ang nangyari. After Acts 25 to 28 compared in Romans 11:7-36. Ito po yung time na God pronounced blindness doon sa mga Israel. So in this latter passage, Paul declares this blindness of Israel is not permanent, but will last only until the fullness of the Gentiles be come in, that is, until the body of Christ shall be completed, or after that all Israel shall be saved. After that, Israel will be saved. So, yung blindness ay hanggang lang po, makumpleto ang mga bilang ng mga Gentiles maging part sa body of Christ. And then close ang program, balik sa Israel ang programa. After that, all Israel shall be saved. So, yung program, balik sa Israel. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, still, na ang Israel ay blindness. Nasa status pa rin sila ng blindness. Bakit po? Hindi pa nangyari ang rapture. Then the kingdom, after the completion of the body and its rapture to heaven, 1 Thessalonians 4:13-17, God will bring Israel through its time of a great tribulation. So ganun po. After the rapture, next, the 7 years great tribulation, God will bring Israel through its time of great tribulation, Matthew 24:21. And then Christ will return to earth to judge the nations, the Gentiles, and restore the kingdom to Israel in Acts 1:6. So after the 7 years, babalik ang Panginoon and then i-restore niya yung kingdom. This kingdom will last for 1,000 years, Revelation 20:4-6. After that will come that eternal stage of God's kingdom.
1 Corinthians 15:24-28, which Paul calls the dispensation of the fullness of times. Dun sa after 1,000 years, next is the fullness of times. Dispensation of the fullness of times. Paul calls the dispensation of the fullness of times Ephesians 1:10. When God has gathered together in one all things in Christ, both which are in heaven and earth. So, one government that na lang. In heaven and earth, iisang pamumuno na lang ng Panginoon. And then, next is the other defects of standard dispensationalism. So, pag-usapan natin ito bukas, the defects naman, yung may mga defect of standard dispensationalism. So, bukas, ituloy natin yan bukas. Yung ating ano po. So, dito muna natin i-stop ang ating